Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works at your service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbahagi. Ang aayusin natin ngayon, itong Yamaha MIUI 125. Inayos na natin to kahapon. Pinalitan natin to ng starter motor assembly kasi maingay na yung kanyang starter. Bumalik siya ngayon sa atin para magpaayos ulit. Iba na naman yung kanyang issue dito kasi hard start daw. Napakahirap paanda rin sa umaga. Tapos merong error codes na dinidikta dito sa kanyang panel board o dito sa kanyang MIL o malfunction indicator light. Ngayon subukan nating paanda rin para malaman natin kung totoo ba yung sinasabi ng customer na hard start. Totoo nga pala na napakahirap paanda rin at ayaw na ngang umandar. Buti nga't umabot pa siya dito sa shop. Ngayon tanggalin lang natin itong cover niya dito sa kanyang compartment para ma-access natin yung spark plug at saka yung kanyang spark plug cap at yung kanyang ignition coil. Kasi titingnan natin yung kanyang kuryente kasi kapag ganito na hard start o ayaw na umandar yung isang motor, tatlo lang yung titingnan natin. Unang-una titingnan natin yung kanyang kuryente, kung may kuryente pa ba o wala na itong kanyang motor. Tapos pangalawa yung kanyang compression. Tapos pangatlo yung kanyang fuel system. Ngayon para malaman natin kung ano yung nangyayari dito sa kanyang motor, tanggalin lang muna natin itong kanyang cover dito sa kanyang compartment. Meron itong tatlong tornilyo at natanggal na natin yung kanyang cover. Ngayon ma-access na natin yung kanyang spark plug at saka spark plug cap. Kasama na rin itong kanyang ignition coil. Tanggalin lang natin itong kanyang spark plug. At ito na, natanggal na natin yung kanyang spark plug. Ayan, kulay itim na siya tapos basang-basa siya. Meron na palang carbon deposit itong kanyang spark plug. Parang meron tayong naamoy dito kung ano yung nangyayari dito sa kanyang makina kasi kulay itim at maraming carbon deposit itong kanyang spark plug. Ang tawag po dito ay oil fault. Ngayon subukan natin kung mayroon pa bang kuryente itong kanyang spark plug. Tingnan natin kung mahina na o malakas pa yung kanyang kuryente. Start lang natin. Ayan, malakas pa naman yung kanyang kuryente pero yung kanyang spark plug mahina na kasi napabalot na ito ng dumi yung mga carbon o oil fault dito sa kanyang spark plug at basang-basa pa yung kanyang mga tredo. Meron pang mga langis. Pagka-importante talaga na marunong tayo na mag-plug reading dito sa ating motor para malaman natin ang kondisyon ng motor natin kung ano yung nasira dito sa loob ng makina. Kaya kailangan na natin palitan ito ng bagong spark plug kasi meron siyang oil fault. At saka itong kanyang spark plug cap, nilinis natin yung kanyang contact point dito sa kanyang dugtungan ng ignition coil kasi kinalawang na. Nisprayan natin yan ng DW40, yung pangtanggal ng kalawang. Ngayon ibinalik ko na yung kanyang spark plug cap. Ngayon subukan natin paanda rin. At ayan, ayaw na talagang umandar. At ngayon titingnan natin dito sa kanyang panel board. Meron siyang error code dito na dinidikta dito sa kanyang malfunction indicator light. Bilangin na natin. I-on muna natin. Ayan. Tapos bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Dalawang slow blinks at apat na fast blink. Ibig sabihin error codes number 24. Sabi natin na error codes number 24 kasi yung slow blinks, yung bilang dyan bawat isa 10. Yung fast blink, yung bilang dyan isa lang. Kaya dalawang tigsa 10 at apat na tagi-isa. Ganyan lang bilangin yung mga blinks dito sa kanyang panel board o MIL.
Ngayon, ito na pala yung naputol mga lods. Ito kanyang auto sensor. Kaya merong error codes dito sa kanyang MIL na dinidikta. Ito pala yung sensor ng auto sensor. Ito pala yung auto sensor na putol. Kaya pala nagbi-blink yung kanyang MIL or malfunction indicator light dito sa kanyang panel board. Merong error codes na number 24 na dinidikta. At para maayos natin at mawala na yung kanyang error codes, kailangan nating idugtong yung wire dito sa kanyang auto sensor na naputol, dugtungan o ating ibabypass na lang natin to. Suot natin yung wire dito sa kanyang socket. Tapos yung wire na isinuot natin, putulin natin. Tapos idugtong natin dito sa naputol na wire. Yan, ganyan lang mga lods. Tapos balutin natin ang electrical tape. Di ko na lang siya binalik sa kanyang socket o dito sa naputol kasi mahirap nang isolda. Kasi wala nang natira na wire dito sa pagkaputol, socket na lang. Kaya ang ginawa ko ay sinuot ko na lang dito sa kanyang socket. Tapos dito sa kabila dinugtong ko na lang siya wire to wire. Tapos nilagyan ko siya ng electrical tape. At dahil nadugtong na natin yung kanyang auto sensor, ngayon subukan natin kung nawawala na ba yung kanyang error codes dito sa kanyang panel board. Subukan nating paandarin. Hard start pa rin mga lods. At ayan, sa wakas umandar na rin. Yan, panoorin natin, titingnan natin kung mawawala na ba itong kanyang error codes. Ayan, nawala na yung kanyang error codes dito sa kanyang panel board. Ibig sabihin na nag-relearn na yung kanyang ECU. Sinabi na ng ECU na okay na, nadugtong na yung kanyang auto sensor. Sakto na yung oxygen na binabato ng auto sensor dito sa kanyang ECU. Pero habang umandar, bigla siyang namatay. Kaya ngayon pinaandar natin. Kaso ayaw na talagang umandar ulit. Meron pang isang problema dito sa kanyang makina. Kaya hard start pa rin. Kasi napansin ko na puno ng oil fault yung kanyang spark plug. Kailangan natin itong i-top overhaul. Kailangan nating i-top overhaul ito kasi ito yung nakikita ko na pinaka-main na dahilan kung bakit hard start itong kanyang motor. Kasi kanina tinakpan ko yung butas ng kanyang spark plug at nag-lose compression na pala itong kanyang motor at kumakain na ito ng langis kaya maraming oil o langis yung kanyang spark plug, basang basa at saka meron ng oil fault o carbon deposit. Sa spark plug pa lang mga lods, malalaman nyo na yung kondisyon na inyong makina. Kapag ganun yung kulay ng inyong spark plug kailangan nyo nang i-replace o i-top overhaul kasi yung kulay ng spark plug na kondisyon yung makina, dapat magiging kulay kalawang yung spark plug ninyo. Ayan, binuhusan ko ng gasolina yung kanyang butas ng kanyang manifold at maraming tumagas na gasolina dito sa kanyang valvula. Kaya kailangan natin itong i-grind at saka palitan ng dalawang valve seal. Ayan, natanggalan natin yung kanyang valve spring. Ngayon linisin lang natin itong kanyang chamber at saka yung kanyang valvula. Kailangan natin i-grind. Ayan mga lods. Ngayon lagyan natin ng grinding compound. Tapos i-grind lang natin itong dalawang valvula. Panoorin lang ninyo ito mga lods hanggang sa matapos nating malinis at saka ma-grind yung kanyang valvula. At pagkatapos nating papalitan natin ng dalawang valve seal. At mamaya susubukan natin kung hindi na ba siya hard start. At ayan, tapos na nating nalinis at napalitan na natin ng bagong valve seal. Ayan, kabit na natin mga lods. Lagyan na natin to ng valve lock at saka yung kanyang camshaft, kabit na rin natin. I-assemble lang muna natin to mga lods. Yung pinalitan pala natin dito ay piston at saka piston ring lang. Binalik lang natin yung kanyang original na bore, yung stock niya. Tapos spark plug at saka valve seal. Yan lang yung pinalitan natin dito. Kasi wala pang budget yung customer na pangbili ng bore kit or assembly. Yung may kasama ng piston at saka bore. Kaya yung pinalitan natin yung kanyang piston lang. Yung pinalitan natin ng bago piston at saka ring. Kasi marami ng gas-gas yung kanyang lumang piston. Tsaka marami ng carbon deposit kaya pinalitan natin ng bagong piston at saka piston ring.
piston kit yung binili natin, yung Makoto ang brand. Pasensya na kayo mga lods kasi hindi ko pinakita sa inyo kung paano kinabit yung piston at saka piston ring at saka yung bagong piston. Hindi ko na nagpakita sa inyo kasi hindi ko nakunan, hindi ko na videohan yun kasi sa dami na ang ginagawa ko nakalimutan ko na nakapost pala yung camera natin. Hindi ko pala na-play kanina kaya yung nung na-play ko na nagkabit ko na yung bura at saka piston at ngayon i-assemble ko lang ito ulit para masubukan natin mga lods. Ayan, ikabit ko na yung kanyang compartment, lagyan lang natin ng cover at tapos na nating na-assemble lahat. Ngayon subukan nating paanda rin. Ayan, wala na yung kanyang error codes dito sa kanyang panel board. Ngayon paanda rin lang natin mga lods kasi kanina ayaw umandar. Okay na. Kalahotay na ko siya. Kasi kanina parang aandar lang siya pero hindi siya tumuloy o hindi siya magtuloy. Bigla mamamatay sa makatuwid hard start siya tapos hindi na talaga siya umaandar kanina kasi nag-loss compression na siya. Itong ating motor na inayos ngayon, okay na mga lods, naayos na natin itong motor ni sir. At hanggang dito lang muna tayo mga lods, see you in the next video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ride safe, God bless, peace, I'm out.